Kuya Lito, tignan mo muna yung nakasakay sa likod ko. Buksan mo. Baka hindi mo pa nakita. Parang may kasama ka nga. Ikaw ba yan? Sama nga. Oo. Hindi, baka kambal mo lang yun. Ikaw ba si... Tignan mo naman yung ano. Uy, mga outfit ni Bobby ngayon, mga pamalakas yan ah. Oo nga, ito. Pinasuot sa ante ko. Oo, bagay na bagay ah. Okay. Okay lang ba na kasama mo si Tatay Ram lagi? Oo. Baka naman pabayaan mo. Hindi, binabantayan. Eh kung baka may diyan, harangan mo yung mananakit diyan ha. Ikaw na bahala ha. Magaling ka sa karate, di ba? Ano ba yung alam mo sa karate? Ano? Tigasalag. Tigasalag. Oh. Okay na yun. Kuya Bobby, napakaganda ng ano mo. Para kang binatang binata. Daling ka na. Oo. Sanin ko lang kaya. Pwede. Akin na. Akin na, hawakan ko to. Baka hawakan maayos ha. Ay, grabe. Kuya Robert natin, no? Ay, buksan mo. Siya bukas. Ay, yung ano niya, lalagay ko na sa loob. Sa Medyo likod. tupi ba yan? Sa likod na lang, Kuya Bobby yan. Pero sakay mo muna si Kuya. Ay, mo na yan. Sa likod, Kuya Bobby. Sunduin pa natin si Kuya Robert. Forma, Kuya Bobby, oh. Tama na. Formang mayaman si Kuya Bobby. Ganyan mo na, Kuya Bobby. Smile. Okay ka lang, Kuya Wilmar? Anong nararamdaman mo ngayon? Masaya po. Sabi mo kanina, kaya ako masyadong natuwa sa'yo kasi sabi mo, meron kang adopted. Opo. Nung napunta po siya sa akin, 8 years old, ganyan na po ako na hindi po kasi siya nag-aaral. Hindi po siya marunong sumulat ng pangalan niya. Tapos, nagba-Bible study po ako sa mga bata noon. Pinakilala po siya nung una kong alaga. Yung pamangkin po ng stepmother ko. Yun po yung unang palaki. Hanggang grade 6. Hanggang grade 7 po nasa akin po. Ako rin po yung nag-aaral. Tapos, nung nakilala po niya si Daniel, pinakilala niya po sa akin. Tapos, sabi ko, Lalaki siya. opo, si Daniel. Tapos sabi ko, marunong ka bang sumulat ng pangalan mo? Hindi raw po. Noong time po na yun, ayaw niya na po dun sa tinitira niya sa pinsan po namin. Sabi ko, hindi ka pwedeng lumipat sa akin kasi sa kanya kakainiwan. Oo. Nung umuwi po ng Quezon yung mag-asawa, pumunta po sa akin. Ang sabi ko, pag uwi, sabi po, pag uwi, mayayari sa akin yan. Ito yung ginawa ko. Pumunta po ako ng barangay. Kumuha po ako ng right po na katunayan na hindi ko po kinuha yung bata. Hanggang sa, sa akin na po lumaki yan. Pinag-aaral ko po.
ilang beses ko po yung encourage mag-aaral. Mm. Parang 2 beses po siyang nag-aaral daw sa Minto, nag-aaral Minto. Mm. Ngayon lamang po siya nagtuloy. Tapos nung grade 11 na po siya, natapos niya po yung Percy. Mm. Eh, dito po magsi-second sim na po, hindi po siya pinag-enroll kasi wala po pambae. Mm. Sabi ko, wala naman akong pinagkukunin kasi wala na yung tindahan natin. Wait lang. Masyado namang busy. Masyado ka namang busy. Alam mo naman na ang yung likod, alas sinasayo na oras. Oh. Parang pagka napupunta ako dito yung ngiti ko sa'yo, napapag-good vibes ako eh. Abay, siyempre kailangan, kahit na may problema ka, wag mo yan, pasantabi mo yan. Ang maganda, move on. Ano problema mo? Wala ko, sinasabi ko lang, ang problema kasi hindi yan nawawala. Kailangan lagi kang positibo sa buhay. Oo nga, no? Di ba? Wag mo ngayaan na yung problema, ibagsak ka, no? Siyempre, isa akong gusto ko, ang yung kapatid niya si Tiklito, gusto ko maging ano sa mga uwaran. Oo. Kahit na alam mo naman may mga ang problema kasi andyan lang. Oo, tama ka. Kailangan maging happy lang tayo. Kahit na, nga sabi ko pagka may problema, pilitin natin maging masaya. Ayan, meron akong binibisi-bisi yan. Oo. Oh, good morning ka na ba? Ayan, magandang mainit na araw mga katekram. Mainit na malamig. Sobrang Oo. ang ganda ng pakiramdam ng ano. Buti na mo, naka-ano ko eh. Malamig kasi kanina, maaga tayo nagising. Hindi, kahit ngayon, no? Ang ganda ng ano nung hangin, parang may yelo. Ang lakas ng hangin. Yung nanggagaling sa Baguio, napupunta dito, yung lamig. Oo. Yung kanina yung nakita mong nasa bahay, yung inaalalayan namin, Oo. may kahilingan siya. Gusto kanyang makita. Gusto niya ba ako mami? Gusto kanyang makamayan doon sa kabila. Pero kanina galing ako doon, nakita ko na yan, in-interview ko na yan eh. Kuya. Nakita ko na si Kuya kanina. Si Kuya Wilmar, kasi idol na idol ka daw niya. Gusto ka daw ma-shake hands. Ganun, nakakarating na ba tayo ng Malolos? Thank you. Anong pakiramdam ko yan? Nakamay mo na yung idol mo. Masaya po. Kahit Masaya. sa mo ba ako nakikita, napapanood Kuya? Dito po, lagi. Tawa po ako nung kinausap niya po yung bata doon. Oo. Yung po, Si Clark. ang sasabihin lang po pala Ano mo ba? po, Saan ako magandang lalaki? Sa personal o sa vlog? parehas. Ay, parehas. Ayan mga katekram ha. Hindi nagsisinungaling si Kuya. Oo. Si Kuya Robert. Ay, sandali ha. Mm. Muna. Ang ganda ng promise land to. Tito RJ, shoutout po sa inyo. Thank you po sa love and support. Kuya Lito, tignan mo muna yung nakasakay sa likod ko. Buksan mo, baka hindi mo pa nakita. Para may kasama ka nga. Ikaw ba yan? Sama nga ako. Ako nga. Hindi, baka kambal mo lang yun. Mukhang ikaw ba si... Tignan mo naman yung ano. Uy, mga outfit ni Bobby ngayon, mga pamalakasan ah. Oo nga, ito. Pinasot sa antay ko. Oo, bagay na bagay ah. Laki eh. Okay lang ba na kasama mo si Tatay Ram lagi? Oo, ngayon. Baka naman pabayaan mo. Hindi, binabantayan. Kung baka may diyan, harangan mo yung mananakit diyan ha. Ikaw na bahala ha. Magaling ka sa karate, di ba? Ano ba yung alam mo sa karate? Tigasalag. Tigasalag. Okay na yun. Thank you, Sige, sandali ha. Yes, sir. Morning po, mga katekram. Ay, ganon. Sige, ingat na lang kayo ano. Kuya, Hindi po. may awaan Diyos. Kaya manalo na tayo ha.
Thank you, Kuya Lito. Sa drive. Oh, thank you. O, magano ka muna. Paalam ko muna sa anak-anakan mo. Kuya Robert, huwag mong pababayaan si Tatay Ram, ha? Apo. Kuya Babi. Oo, pababayaan. Ano yung mapapangako mo na sa akin na maingatan niyo si Tatay Ram? Hindi ko siya pababayaan. Tigas. Oo. Ha? Pakiulit? Hindi ko siya pababayaan. Yan ang gusto ko. Ikaw, Kuya Robert, ano mapapangako mo na kay Tatay Ram? Na kayo matiwasi kayo makakauwi mamayang hapon? Bababa po ako pag may problema. Bababa ka pag may problema? Aba, huwag kang bababa pag may problema. O sige. Sige, thank you, ingat na lang. thank you. Ala, ang Kuya Robert natin, bagong gising. Pagka ganyan, bagong gising, siyempre. Taglay pa Naiintindihan. yung mga niyan. Maya, Kuya maya. Robert. Kuya Robert, isang nga. Okay. Okay, thank you, thank Thank you. you. Morning, Kuya. Good morning po. Ang aking Kuya Teka. Robert. Na-miss kita eh. Ah. Biyahe na tayo? Mamaya na. Mamaya na. Hindi, babiyahin na tayo, sabi ko. Mamaya na. Bakit? Alis na tayo na. Sige po, bahala po. Okay. Pero kumusta yung adopted mo ngayon? Nandun po sa bahay. Siya po yung nagkatid po sa akin kanina. Kumusta yung pag-aaral niya? Hindi na nga po siya pinag-enroll po ng teacher po. Ng admin po. Dahil hindi pa po siya bayad dun sa 2,000. Eh dapat po, nitong January po may exam po sila eh. Hindi na po siya nakasama. Ano ba? Sa private siya nag-aaral? Opo, private po yun eh. Ano po kasi, kaya ako po na-enroll po siya doon. Dapat meron po siyang yung sa ano po ng government. Tawag po dun, para malibre po siya sa private po na yan. Kasi tumatanggap po sila ng mga beneficiary po na galing po sa public school. Eh hindi po nasikaso ng teacher po niya yung mga papel. Hindi po na ipasa. Eh hindi na po siya pwedeng mag-cancel. Kaya din na po siya sabi ko, ituloy mo na lang yung first year kung mahirapan tayo sa second year. Yeah. Stop ka na lang, mag-class ka na lang ulit sa susunod na taon. Buhat nung napunta sa iyo yung bata, hindi na nagabol yung mga magulang ko Patay eh. na po yung yung nanay niya. Yung tatay niya, hindi. Tapos yung tatay po niya, hindi po niya yung totoong tatay. Yung mga kinilala po niyang lola, tito, hindi niya po totoong mga kamag-anak. Opo. Tapos yung kinilala niya pong tatay, ang sinasabi po doon is yung nanay niya nung magkasama sila. Pinagbuntis na po si Daniel. Yung nasa Giginto po. Kaya sabi po nung lola niya po doon na kinalakan, yung mama po niya is dayo po lang doon sa Giginto. Time na yun. Kaibigan po nung tinatawag niyang lola doon na yung pong kasi yung pong lola ni Daniel po doon na kinilala. Meron pong may Bigyan kita, kuya. may pakla pong anak. Yun po ang kasama niya. Hanggang sa doon na po tumira sa kanila, hindi na po nakauwi ng probinsya. Minduro po yata yung probinsya ng nanay ni Daniel. Tapos nagpadala po ng sulat naman yung nanay nung bakla. Binalik po kasi wala pong tumanggap. Yun po yung kwento nung pumunta po yung stepmother ko po doon. Ulila na rin po ako sa magulang, sa nanay ko po. Namatay po siya nung pinanganak niya po ako. Yung panahon po na yun nasa Quezon Province po ako. Yung lola po ng tatay ko yung nag-alaga po sa akin. Then namatay na rin po siya. Actually,
Nung namatay po kasi yung lola ko, ganito na po kasi ako. Hindi ko na po naalagaan yung lola ko. Ang nag-alaga na po yung pinsan ko pong isa. Lagi nga po akong hinahanap nun. Yung time po na yun, nagtrabaho po ako kasi gusto ko pong magtrabaho kahit ganito po yung kalagayan ko. Hindi po ako sanay na walang ginagawa. Tapos nauwi po ako dito sa Bulacan March 22, 2012 sa tatay ko po. Dahil yung lola ko po, yung pong nanay ng tatay ko, kasi hindi na rin po kayang mag-alaga po sa akin. Kasi po nung tempo na yun, wala po akong wheelchair, wala po akong walker. Binubuhat lang po nila ako sa CR ng lola ko. Ako po yung binubuhat niya, ako po yung mas malaki po sa kanya. Masakit po sa akin na nakikita po yung lola ko na siya yung nagsasakripisyo po sa akin. Kaya nung nauwi na po ako dito sa Bulacan, sinikap ko pong maging individual po. Na kaya ko yung sarili ko. Lagi ko sinasabi sa sarili ko na kaya ko. Kaya nag-aasikaso po ako ng requirements ko po sa pagpapagamot po. Ako lang po. Pero binigyan po ako ng Diyos ng isang taong kasama ko. Yung anak-anakan ko pong isa. Siya po lagi nagpapalakas ng loob ko. Kung bakit nandito rin po ako, kasama ko po si Tatay Ram. Siya po yung lagi nagpalakas sa akin ng loob na kaya ko. Kasi po, nung day po na yun na hindi po kasi ako close sa tatay ko. Kahit dun po ako nakatira. Hindi po kasi ako lumasang kinig. Pero mahal ko naman po yung tatay ko. Hindi lang po ako close sa kanya. Hindi po ako nagsasabi ng problema. Hindi po katulad nung sa lola ko po. Yung nakuha ko po kasi sa lola ko na attitude, yung lagi akong tinatanong ng lola ko na may kailangan ka ba? May problema ka ba? Wala po kasi yun sa tatay ko. Hindi po sila nagtatanong kung ano yung kailangan ko. Kaya ako na po yung gumagawa ng paraan. At yung anak-anakan ko pong isa yun, laging nagsasabi sa akin, Kuya, pag kailangan mo ako, chat mo lang ako. Kasi kahit may trabaho po yun nung mga nakaraan last year po, kahit po may trabaho yun, hindi po lagi niya po sinasabi na sasabahan kita. Ngayon po hindi na po. Sabi ko mag-joyride lang ako. Yan, Katekram, bali si Kuya Wilmar ay anong oras ka na nandun sa gate? Ano po, dumating po kami doon by 5:55. 5:55. At galing ho siya ng Marilao. Tapos yun nga, Katekram, meron ho siyang kahilingan na ma-share po niya yung kwento ng buhay niya, tapos yung panawagan po niya. Bali lang oras yung biyahe, Kuya, papunta sa amin, sa inyo. Marilao eh. Ano po, pag joyride po kasi Joyride. ano lang, Joyride ang sinakyan mo? sa joyride po sa mga Gano'ng kabilis ang joyride? 4:43 po kami umalis doon sa may Toyota. 4:43 sa inyo. Sa ano na po yun, sa highway. Highway. Hindi, mga
Joyride no? Kasi motor mabilis lang no? Opo. Gaano kasi yung puso mo na meron kang dalawang adopted? Masaya po. Masaya. Gaano kasaya? Masaya. 101% po. 101%. Kasi po, sila po kasi yung ano kapag po meron akong kailangan na hindi ko kayang gawin or puntahan, sila po yung inuutosan ko. Nautusan mo sila ng parang yung parang mga anak ganon. Katulad po ni Mel, Oo. nung kinailangan ko po nung papers sa munisipyo, yung social study case, Mm. pinadala ko lang po yung ID. Siya po yung nag-asikaso. Mm. Gusto ko lang tanong kuya sa'yo Kuya Mar. Kasi di ba meron ka ng kapansanan. Tapos sabi mo dumating sa'yo yung bata, 9. Opo. Buti parang hindi ka nagdalawang isip na kunin siya kasi paano mo siya bubuhayin dahil sa kalagayan mo. Dalawang isip din naman po ako nun. Pero ipinagkatiwala ko po yun sa Diyos kasi hindi naman po ibibigay, hindi naman po hahayaan ng Diyos na ibigay po sa akin yun kung hindi ko po kaya. So, pinaisip po sa akin ng Diyos na Naramdaman mo lang na naramdaman ko po na kaya ko kasi alam po ng Diyos na maparaan po kasi ako, madiskarte po kasi ako eh. So, nakita mo yung bata. Paano ba? Unang kita mo lang. Paano Nakikita ko na po siya pero hindi ko po siya kilala. Na nakausap ko lang po siya nung dinala po siya nung pamangkin nung stepmother ko na alaga ako din po. Nauna. Nakilala po bago siya. yun nauna pala yung isa na adopted mo. Ang una ko pong alaga, si Dennis po, pamangkin po ng stepmother ko. Ibig sabihin, hindi lang isa, dalawa. Ano po sila, 4. Bukod po dun sa 4 na yun. Oo. Mayroon pa po isang Galing napag-aral sa ALS po na kapitbahay din po namin. Kasi yung lola lang din po kasi niya yung nag-asikaso sa kanya. Sabi ko, mag-aaral ka, tutulungan naman kita eh. Nakagraduate po siya sa ALS. Galing So, 4 pala sila. Si Dennis po, si John Paul, si Daniel, Ang Tapos galing, po kategra mo. tapos po si Mel. Napahinto po ako kasi nga gusto ko parang mas marinig yung niya, yung kwento niya. Natawa ako na hindi lang pala 2, 4 po pala. Okay, good job kuya. Yung isa Pero po kasi, kumusta na yung yung dalawa, yung nauna? yung pong nauna, may asawa na po siya. Umuwi na po dun sa mama niya. Nagamit niya yung napag-aralan niya. Hindi naman na po siya nagtuloy. Kaya sabi ko, basta ako, nag-push ako sa inyo na mag-aral kayo. Nakuha mo yun, ilang taon naman? Ano na po siya ng grade 5. Grade 5. Tapos nung, parang 2 taon po siya sa akin. Yun naman, anong niya, bakit napunta sa'yo? Yung mama po niya, saka papa niya, nagpupunta po lagi sa, parang sa friends po. Doon po yung trabaho. Eh sa bahay po lagi sila. Tapos nung umuwi na po yung mama nila, siya po yung naiwan. Si Dennis. Yeah. Tapos nung umuwi na po si Dennis nung pagka-graduate ng grade 6, si John Paul naman po yung naiwan po sa akin. Ang pumunta. Ano po siya ng grade 1. Grade 1. Umalis Bata po, pa. Umalis Ilan? po siya sa akin, grade 7 na. Grabe, nakaka-proud tong tao na to. Ganito na yung kalagayan niya, tapos 4 na kabataan pa yung natulungan niya. Pero kuya, mensahe sa bali yung una, pangalawa, pangatlo hindi mo nakasama. Bali yung 4 pala. Yung isa lang yung kasama mo ngayon. Yung 2 po, hindi ko na po siya kasama. Yung isa kasama ko pa po. Yung isa po si Mel, papunta-punta na lang po sa bahay. Kasi umuwi po siya sa bahay nila. Nitong November pagtapos po ng November 28 last year, saka lang po siya umuwi. Pero madalas pa rin po siya sa bahay.
Paano mo na-handle yung ganun, kuya? 5 sila. I mean, Marami nga pong nagsasabi na oh. mini-spoil ko daw po yung mga bata. Sabi ko, hindi ko sila ini-spoil, pinapakita ko lang sa kanila kung paano mag-handle dapat yung mga magulang kasi hindi po sila na-handle ng tama ng ano. Kasi bali squatters po kasi. So yung pupunta natin, squatter siya. Oh. Kaya kung ano po yung siyempre po yung mga magulang po nila is palaging mataas ang boses ganito. Ako po kasi dinadown ko po yung sarili ko sa kanila para mas ma-down po nila yung sarili. Para maging fair po ako. Hindi ko na po sila ini-spoil. Para lang po makita nila kung paano mag-down ng sarili sa ibang tao. Para magkaroon sila ng ano po. Kasi madalas po Kaya parang baby, may tissue dyan ah. pagdating po kasi sa ganung lugar, parang pag matapang ka, sikat ka. Ako po kasi ayoko po kasi ng ganun, kaya pinapakita ko po lagi sa kanila na yung kahinahunan magsalita po. Kuya, kunin mo na yung ano sa likod. Yeah. Ikaw na, Kuya Robert. Ang malupit. Iano natin muna. Sara natin para yan. Adjust ng konti. Okay. Hindi pa, Kuya. Alalayan mo na lang. Kuya Robert, ikaw mag-aalalay kay Kuya. Bossing! Bossing ko, oh. Kuya Bobby, napakaganda ng ano mo. Para kang binatang binata. Daling ka na. Oo. Kain mo na kaya. Oo, kakain din tayo. Dito po kayo lumaki, Kuya? Sa Quezon Province. Dating po ako dito 2012. 2012. Naalala ko, Kuya, parang ito yung lugar na lubog yung ano pagka high tide, no? Ngayon po pag high tide po hindi na po masyado. Tignan mo to. Pero na lang po kapag may bagyo. Ito ka Telegram mo, gaya nito. Ganyan po, dito po ako naawa sa mga kababayan nating ano. Pero ano yung part, Kuya, yung ano, yung lubog talaga kahit di high tide? Wala na po. Ito po dati. Ito po talaga dati. Ito lang no? Ito na lang po yung naiiwan. Kasi, Tinasa na po yung dati. oo. Ha? Gusto ko nga, buhatin mo na lang si Kuya eh. Butay sa dulong-dulo. Okay lang. Basta ni Kun lang kaya. Pwede. Akin na. Akin na, hawakan ko to. Baka hawakan maayos ha. Ay, grabe. Kuya Robert natin, no? Galing mo, Kuya Bert. Pawag ka. Kuya, hawakan mo to. Pagka hindi mo na kaya, huwag mong basta-basta bibitawan, no? Dahan-dahan lang. Grabe ni Kuya Robert natin, no? Pwede magpahinga.
Grabe ni Kuya Robert natin. Ang lupit mo, Kuya Bart. Ang lupit mo. Ang lakas mo. Ang galing ni Kuya Robert, oh. Ay, kategram, wala ang hinto, oh. Grabe ni Kuya Robert, oh. Saan malayo pa? Magandang umaga. Magandang umaga po. Baka montog. Ay, grabe ni Kuya Robert to. Grabe ka. Ay mo magpahinga. Kala ko hindi ka papahinga eh. Idol, grabe, lakas mo. Grabe. Hindi lang ako napapagod. Napahanga mo ako doon ah. Layo din yun. Oo. Ang lupit mo, idol. Grabe. Uy, Roberto. Saan? Ah, ito na. Okay. Ayun, kategram. Dito na po kami. Kakarating lang namin sa bahay po nila Kuya Mark. Pahinga ka muna. Grabe, Kuya Bert. Ang lupit mo talaga. Idol, idol, idol. Binuhat mo ang ganda, no? Kuya Bobby, kaya mo yan? Hindi ko kaya yan. Kaya, Ha? kaya ko rin yan. Oh.